Magandang araw ho sa inyong lahat mga kababayan. JDB uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon ito pong dapat na nga bang ipagbawal ang mga gadgets, mga cellphone sa loob ng paaralan? Yan. Kasi ayon dito kay Gatchalian, ako kaya pala nagagalit si Bongo rito nung isang araw Nanggigigil, 'di ba, nagwawala siya roon. O inaaway niya yung kapatid kasi nito, yung DSWD secretary, si Rex Gatchalian. Oy, shout out kay Senator Bongo. Grabe sobrang bobo nung ano na yun, senador na yun. Malala pa kay Robin Padilla. Oh, sabi niya, "Pinag-aralan ko yung posibilidad na iban ang cellphone sa loob ng classroom sa mga bata. Yan, dapat nagbabasa sila pero nanonood ng YouTube, nanonood ng TikTok. So pinag-aaralan ko ngayon na iban na yung paggamit ng mga bata lang, paggamit ng cellphone sa loob ng classroom at sa loob ng school hours. Pwede lang 'yan, ilalabas lang nila kung uwian na. Pero during of school hours, iba na 'yon dahil nauubos talaga yung oras nila sa katitingin ng cellphone lalo na ngayon ang social media very accessible." Okay. Alam niyo ako, personally, I agree. I absolutely agree dito po sa kanyang, pinag-aaralan na 'to, okay. I don't know lang, palagay ko naman po sa bagay na 'to mag-a-agree din dito si ah mag-a-agree itong si VP Sara, 'di ba? Kasi, napakatarantado mo na kapag hindi ka pa nag-agree dito. Kasi bulok na po talaga ang kalidad ng edukasyon ng Pilipinas. Pati ho yung mga estudyante when it comes dun sa kung ano na yung, ah, kaalaman o yung, karunungan na pumasok sa utak nila, yung wisdom, wala ho, bagsak, May mga marurunong, may mga matitino, pero mangilan-ngilan. 'Di ba? Marami ngayong mga bata hindi na alam ang paggamit ng po at opo. Pero hindi nila makakalimutan ang maglagay ng eyeliner at makeup sa mga kababaihan. Pati yung mga juding, yung mga bata, yung mga butanding, yung mga batang bakling, gano'n din, 'di ba? Konti lamang na makontra, maging na may napanood pa nga ako nung teacher na nakipagsagutan yung estudyante na akala mo naman, 'di ba, napagbawalan lang sila. So, yung mga ganyan na nagiging, spoiled brats na yung mga estudyante natin. Tapos 'pag pinagbasa mo, anak ng putya, pantig-pantig. Sa totoo lang ho, may mga tao diyan na mga ano na, high school na ngayon, pabasahin mo meron pa diyan pantig-pantig. At saka yung sa'kin personally, sa mga na-experience ko, sa mga anak ko, sa ibang tao, mga pamangkin ko, hindi po nakakatulong sa kanila ang may dalang gadget sa loob ng eskuwelahan. Bakit? Obserbahan niyo sa inyong tahanan. Tanungin niyo ilan ang planeta hindi nila alam. Oo. Tanungin ninyo, alin ang mas mahaba, ang dilim o ang gabi? Hindi nila alam. Hindi rin nila alam lalo ng ipaliwanag. Ano ang nauna, itlog o manok? Balentong rin sila dun, 'no? Nawawala yung common sense. Ikaw pang tatanungin, 'di ba? Sabi ko nga sa kanila, alam niyo lahat ng sagot diyan is on the tip of your fingers, mga engot kayo. Pipindutin niyo na lang. Nung panahon namin nakikita niyo yung mga librong yan sa likuran ko, kinakailangan pa naming pumunta sa isang public library kapag sarado ang eskuwelahan. Pupunta kami ng National Library, mula rito sa aming lugar, mga siguro 7 kilometro pa yung biyabiyahiin namin para makapunta ng Calao, para makapag-research. Kaya naman po 'pag ako napunta ng National Library dati, talagang, lahat na ng tanong ko sa utak ko talagang gusto ko mahagilap yung sagot. Talagang may effort noon. Hindi ako papayag na pag-uwi ko, bokeh ako. Pupunta kami ng Quezon City Public Library, pupunta kami sa may kabilang barangay na mayroong library. May mga libro kami sa bahay talaga namang
Maiisa-isa mong mabubuklat talaga yung mga pahina nito pag-aaralan mo, dahil mayroong recitation. Eh, ngayon ang ayoko lang po sa ginagawa ng teacher, ngayon, yung estudyante kaya nga nagkasakit din si Pink, eh, nagka-migraine tuloy. Ang ginagawa nila, yung estudyante gagawin nilang photocopying machine. Yung teacher, imbis na ituro yung laman ng libro, high school na 'yan, eh, hindi na dapat 'yan nagsusulat pa ng ganyan, eh. Tuturuan na nila 'yan ng ano, ng mga kaalaman. Ang mangyayari, gagawin nila ay, um, yung libro, kukuha nung kaeskuwela na magaling magsulat, magandang magsulat, pagsusulatin parang nung panahon ko rin, eh, nung 90s, 80s, pagsusulatin sa pisara, 'no, sa blackboard ng kulay green. Tapos kami namang mga tanga, ginagawa kaming tanga ng teacher, pagsusulatin kami sa notebook namin, bakit namin isusulat pa? Ang katawiran ko lagi diyan, lagi napapatawag tatay ko sa school, pati nanay ko, kasi hindi raw ako nagsusulat. Ang katawiran ko, may libro na, ba't pa ako magsusulat? Basahin ko na lang. Oh, to the point na hinahamon ko pa ng recitation na lang. Kasi dati meron akong ganyan nung 'di pa ako bunot ng mga ngipin, apektuhan ng anesthesia. Meron ako yung photographic memory na na-develop ko nun mula pagkabata pa. Titignan ko lang yung page ng libro, buong yung kopya ng libro, pati nga yung ano nun, eh, kung paano ko binuklat yun, nakikita ko sa isip ko at nababasa ko yun. So, through memory, binabasa ko yung sagot ko, nire-recite ko yun. O 'pag gusto kong isulat yun sa notebook, naire-rewrite ko yun, hanggang nung, college ako. Kaya sabi ko nga sa mga anak ko, nade-develop yung ganyan sa panahon na kung kailan kayo talaga't lalo't kabataan na mag-aral lang mag-aral kayo. Diyan yung made-develop yan. Noon, lagi kaming suki rin po ng mga encyclopedia. Alam niyo ba kailan lang, yung, bilihan ng libro dito sa may Quezon City, sa may Quezon Avenue, minsan napuntahan ko yon, yung kinikilo-kilo yung libro, isang buong volume po ng, Grolier's Encyclopedia ata yoon, na andun available, kilo-kilo ang presyo na lang. Eh, ang mahal niyan dati. Tapos yung mga 'di ba ang mga Pilipino iilan na lang yung mga nagbabasa sa ngayon. Mainam sana kahit na iilan na lang sana yung nagbabasa, kung sana nagagamit, kung sana ang eskuwelahan ini-encourage ang mga estudyante na gamitin ninyo ang inyong mga gadgets, mag-research kayo at hindi na po rewriting ang gawin. Wag niyo nang gawing photocopying machine ang mga estudyante. Bagkus gawin niyong busy ang oras nila sa pagre-research. Gano'n po dapat. Para merong kaalaman, para mismo binabasa nila at sa oras ng, klase, hindi po dapat kahit hindi po oras ng klase, dapat po ang mga cellular phones, hindi po dapat ito dinadala. Hindi dapat pagdalhin ng cellphone sa mga bata sa loob ng campus. Walang gano'n dapat. At kung meron mang emergency mangyari, hindi po dapat mag-alala sapagkat ang eskuwelahan dapat meron naman itong internet, meron itong messenger, meron itong, landline or yung home phone line, puwedeng kumontak sa mga magulang, 'di ba? Dapat gano'n, ibalik yung dating sistema. Huwag na nating piliting gayahin ang ibang bansa. Okay na yung meron tayong mga screen, may mga kung may mga presentation through video ng isang teacher, 'di ba? Okay lang po 'yun at lahat ng estudyante maka-focus do'n manood, 'di ba? Nagle-lecture yung teacher, maka-focus sila dahil right after that merong quiz. Dapat gano'n, eh. Hindi yung teacher nagle-lecture, 'di ba? Tapos yung estudyante, nanonood lang. Yung iba games lang ng games, 'di ba? Dapat limitahan niya na 'pag araw ng klase, walang cellphone dito. Tignan natin kung sino po ang magiging present. Kung yung estudyante kasi nung araw, may mga kaeskuwela ako na hindi ho papasok 'pag walang baon. Ako naman pumapasok kahit wala akong baon. Eh, maituturing pa bang baon yung 25 sentimos na pambili ng isang soup sa kantin ng champorado kaya ako nagkaganito, eh, ng kulay.
Oh, puwede ko namang makuha ng libre yung champorado. Ang gagawin ko lang naman dun, kapag may natira po sa tray, ako na maghahatid sa kantin ng tray, kasama yung natirang champorado. So, lahat po ng natira dun, hindi po nire-recycle yun. Tinatapon na po yun sa lababo. Puwede ko ng kainin, puwede ko ng inumin. Oh, gano'n ako kautak nun. Yung baon ko, laglag ko lang sa bag ko, ipunin ko yun. 25 cents. Hmm. Nung ako ay mag-grade 6 na, dun lang naging ₱5 yung baon ko. Habang yung mga ka-eskuwela ko nagbabaon na po ng ₱50, ₱20. May 50 ka nun, mayaman ka na. Don ka na kapag 100 ang pera mo, ang ₱100 ang baon mo, 'di ba? 'Pag nilagyan naman po kasi ng signal jammer, maraming madadamay. Pati ho yung mga kapitbahay ng eskuwelahan madadamay sila sa signal jammer, yung malapit-lapit. Oo, baka sunugin nila yung eskuwelahan. Ang ano lang dito is ipagbawal yung mga sa gate pa lamang at sa classroom mismo, tignan na ng teacher kung meron ba kayong dalang cellphone. At ang mahuhulihan, katulad po nung araw, mga estudyante ang laruan namin 'pag nagdala kami, kinukumpiska ng teacher. Naalala ko nung ako po yung nag-Boy Scout, meron akong laruang baril-barilan na goma yung bala. Ewan ko ba bakit pagka Boy Scout ka gustong-gusto mong may gano'n, maging pulis-pulis ka, ang bala goma, tapos maninita ka ng mga noisy, oo. Kinukumpiska po 'yun ng mga teacher, 'di ba, Anet? I don't know kung naabutan ni ano 'yun, ni Ma'am Anet Hope TV. Hmm, gano'n, may magdala ng laruan. Kung yung alam ninyo yung, Mount Banawe General Hospital diyan sa Quezon Avenue. 'No, kanto ng, Quezon Ave at ng, Banawe nung may ospital pa diyan, yung anak ko nun, Dr. Santos, classmate ko ng grade 2. Naku, pumasok yun dahil laging galing Amerika. Pumasok, bida-bida, dala ho isang kahong laruan. Oh, hindi niya nagamit yung isang kahon niyang laruan, kinumpiska ng teacher namin. O 'di may nalalaro kami after nung klase, confiscated, eh. Oh, di dala ba naman dun yung, mga ni Red Oliver, dala-dala yung mga laruan, 'di ba? Ngayon ang mga estudyante, Diyos ko, magka-cutting classes kasi yung games nila, yung laro nila, 'di ba? Yung cellphone nila imbis na ipangkain nila yung pera, ipangde-data nila, panglo-load para makapaglaro, makapag-ML o kung ano pa yung ibang online game nila. Tapos ang estudyante pag-uwi ng bahay, bobo pumasok, bobo pa rin paglabas. Pumasok doon, medyo may laman ng ulo, pag-uwi wala, hindi nadagdagan yung laman ng ulo dahil po sa cellphone, 'di ba? At saka dapat tigilan na rin yung policy na kapag na hindi puwedeng ibagsak kung lagi namang pumapasok. Lagi ngang pumapasok, yun lang talaga yung achievement, pasok lang lagi, pero sa utak walang pumapasok. Dapat hindi po pinapasa yung mga gano'n, nang sa gano'n yung estudyante mismo, magpupursige na may matutunan, magpupursige na makasagot sa mga recitation. Hindi naman po traumatic 'yan. Traumatic lang yang mga ganyan do'n sa mga walang laman ang ulo, 'di ba? Hmm. Dapat, ipagbawal talaga 'yan. Isa pa sa problema 'yan ng DepEd natin, na dapat nga, kung tutuusin dapat unang-una ng inano 'yan, pinuna ni VP Sara, eh. Kasi kitang-kita naman ang ebidensya talaga, 'di ba? Yung ranking lang nung nakaraan, ranking 'yun nung mga nag-exam nung, panahon ng tatay niya. Anong ending? Nung panahon niya na, lumitaw ang resulta. Ang sabi lang hindi natin puwedeng isisi kay VP sa panahon ni VP Sara, ni PBBM yung resulta. Hindi naman po sa sinisisi kung kanino man. Ang, ano lang dun, nakakahiya dahil tayo po talaga, Diyos ko po, sa 80 na nag-participate, nasa top 5 po tayo kung panghulihan ang ating pagbabasihan. Hindi tayo nawawala sa top 5. 'Di ba? Mabuti pa nung araw, eh. Isipin niyo na lang, yung mga kapitbahay nating bansa, nung araw karerahan kami nun. Target namin noon na, naku, kailangan maungusan natin ang India kasi ang gagaling ng mga Indiano at saka ng mga Chinese sa mga arithmetic, sa mathematics, ang gagaling nila. Ngayon,
Saan tayo magaling? Number 1 tayo sa texting, 'di ba? Naging number 1 texting capital tayo. Tapos number 1 rin tayo ngayon sa Pornhub. So ibig sabihin, ultimo mga kabataan, suki na rin pala ng porn sites, 'di ba? Tapos yung mga kabataan, tanga pa rin, ang daming hindi nalalaman sa bagay-bagay sa mundo na pwede na nilang i-Google. Sabi ko nga, eh, yeah, that's correct, yan yung kulela tayo sa PISA, 'di ba? Kulela tayo, oo. Kung 'di ano, eh, meron pa namang bansang mas kulelat sa'tin, pero mukhang mas malalampasan pa tayo kasi nasa magulong sitwasyon ng bansa nila. Eh, 'pag umayos 'yun, eh, 'di wala na, yari tayo. Hmm. Ang kalidad ng edukasyon ng Pilipinas during Apulacay ay superb, totoo 'yan. Pangarap namin noon magkaroon ng medal, oh. Ako nga pangarap ko nga noon makatulaman lang sa ano, eh, sa isang event, o 'yun United Nations. Hmm, natupad ko naman 'yun. Dapat po gano'n, eh, yung mga estudyante natin magkaroon ng mga pangarap, hindi yung lahat na lang ng, gaang sa buhay ibigay sa kanila, 'di ba? Alam niyo, ang pangit ng makita kasing estudyanteng may bitbit ng cellphone papasok, 'di ba? Buti kung nakakatulong sa kanila. Mabuti sana kung yung teacher kayang-kaya nilang, i-urge yung mga estudyante na, "Nandiyan yung mga gadgets ninyo, may data ba yan? Okey, i-research ninyo ito, then recitation tayo." Dapat gano'n, 'di ba? I-research ninyo, in 5 minutes we will have recitation. Oh, o kaya open your books, ganito yung page, ito yung topic, basahin ninyo ito, assignment ninyo yan bukas. Oh, dapat gano'n, and then, um puwedeng, gamitin ng mga cellphone sa pag-research dahil magkakaroon ng recitation na expect yung mga tanong ay wala diyaan sa nakasulat sa libro. O 'di ako po sa ganyan ako natuto, yung unasked questions. Yung, eto yung, topic, pero dapat meron akong, sabi nga ni papa, dapat meron kang nakahanda sa isip mo na tanong na wala diyaan sa mga tanong na available. Yung unasked questions, na kung ikaw lang mismo sa sarili mo, ano ba yung hindi mo alam na gusto mong itanong? Oh, yun, hanapan mo ng sagot. Kaya nakasanayan ko na, bago tayo mag-content, talagang mahabang oras ang aking igugugol. Kasi hindi ako kontento nakapiranggot lamang tapos mag-o-online na, magla-live na at daldal na ng daldal. 'Yun, hindi ako satisfied sa gano'ng klase. Parang para sa akin, it's a poor performance. Nakuha ko 'yang I would say na, perfectionist maybe because I'm a Pisces, pero isa po 'yan sa nakasanayan ko sa eskuwela dati, na hindi puwedeng ang laman lang namin, na hindi puwedeng ang bala ko, eh, kung alin lang yung nakasulat sa libro. Kailangan alam ko yung nakasulat sa libro, pero dapat meron pa akong extra magazine para 'pag sinabi ng teacher na, "May tanong pa ba kayo?" Then marami kong maibabato sa teacher ko. Para imbes na ako yung mahirapan sa recitation, eh, si teacher ko naman, ang tuwang-tuwa sa recitation, 'di ba? Kasi pati siya, eh, magre-recite din. Oh, 'yun ang gusto ko, eh. Gusto ko lagi yung gano'n na ano, na marami po akong natututunan. Sana yung mga kabataan natin gano'n din, 'di ba? Gano'n din dapat. Ang tanong ito, eh, kayang-kaya ba 'yan ng DepEd natin? Ito ewan ko lang, sabi ni Amy A, tama, we aim na tama ako, nasa top 10, 'di ba, sa class, o para magka-medal. Noon pagka nasa top, dati kami row pa lang, row 1, row 2, row 3, row 4, 'di ba? Ako pangarap ko no'n row 1, 'yan. Row 2 natututo. 'Di ba, ano ba 'yun, row 3, row 4, may gano'n pa 'yan, eh, may kanta 'yan dati, eh. Hmm. Kaya para sa'kin, dapat po ipagbawal ang cellphone. Dahil hindi naman po hindi naman po nakatulong sa mga estudyante ang cellphone. Kung totoong nakatulong ang cellphone sa mga estudyante para lalo pa silang tumalino, design sana sa PISA. Hindi po tayo nagkapisa-pisa sa performance natin, 'di ba?
Desin sana yung mga estudyante hindi mo makikita na todo games lang ang inaatupag. Desin sana yung mga estudyante ang hinahangad pa magkaroon pa sila ng tablet para mas malaki yung screen sa research nila. Desin sana mga estudyante imbes na tumingin lamang do sa kapiranggot ng cellphone, dudumugin ang computer library nila. 'Di ba yung computer doon sa library nila, yun ang gagamitin nila. Hmm. Sabi ni Sir Carlos, ang diferensya sa DepEd, hindi sa CHED, kasi ang daming mga nag-aaral dito na mga foreigners sa medicine, nursing at engineering. Well, ang CHED naman kasi iba naman may hawak sa CHED eh, Office of the President eh. So kumbaga, meron silang sariling galaw diyan sa CHED. Tsaka yung mga yan, mga college students na yan, 'di ba? Pero yung sa akin kasi yung mga kabataan na under ng DepEd hanggang sa senior high, mula po sa kinder, eto po yung nasa formative age nila, eh. So ito yung dapat na talagang, um, sinasanay sila kumbaga ho sa puno, sa sanga, 'di ba? Gusto mong makakuha ng tuwid, yung unat na unat talaga na matigas na kahoy, pero yung sanga balu-baluktot, kailangan habang bata ito iporma mo na. Lagyan mo na ng guide para tuwid itong sanga na 'to. Dahil hindi na 'yan maitutuwid, oras na tumanda na, tumigas na yung sanga, baluktot na 'yan forever hanggang sa maging uling. 'Yun ang magiging kahihinatnan nito. Ano, mga pop kabataan kadalasan, ano ba, karamihan ngayon pangarap makakanta sa mga talent shows, 'di ba? Dito sa school namin ay pasado lahat, may grade 4 na ay 'di pa marunong magsulat at magbasa at magbilang, pasado naman. Yun nga yung problema, eh. Hindi kasi puwedeng saktan ang kalooban ng mga estudyante, 'di ba? Baliktad po ang sistema na ng edukasyon natin, ang gobyerno na, ang administrasyon na ang kinakailangang mag-adjust, baliktad. Totoo 'yan. Alam niyo nung naalala ko lang, nung ako'y estudyante meron kaming kapitbahay na grade 4 na, hindi pa siya marunong magbasa. So nang matuklasan ito, paanong nakalusot? Naku, bumagsak yung estudyante. So, naging repeater siya ng grade 4. 'Di siya marunong magbasa, eh. Basa na lang, eh, siyempre hindi ka marunong magbasa, papaano ka pa matututo, kailangan mong magbasa. Hindi po siya talaga pinaakyat na maging grade 5 hanggang 'di siya natutong magbasa. Nung natuto ng magbasa, awa ng Diyos, isang beses lang, 'di yung pagiging repeater niya, nakapag-grade 5 siya, habang kami naman nun, grade 6. Kami naman nun, grade 6 na. May mga ka-eskuwela rin kami no'n, elementary, na pinababasa talagang hindi po random. Lahat ng, estudyante ng grade 1 papipilahin ka sa office ng, principal at isa-isa kayong pagbabasahin ng principal do'n. Hmm, 'Yun dati. 'Di ba? Kung hindi available ang principal, eto pong, supervisor, 'yun naman po ang pagbabasahin kayo. Kaya no'n do'n pa lang grade 1 pa lang kami, talagang natanim na sa isip namin na kailangan naming matuto or else it is traumatic experience na hindi ka makapag-perform ng maayos dahil kulang ka sa kakayanan, kulang ka sa kaalaman. Dapat po sa ganyan nagfo-focus ang ating DepEd, sapagkat sa mahabang panahon, sobra na po ang ibinulok ng ating sistema ng edukasyon. Disiplina sa mga bata na wala. Tapos ngayon nagde-deteriorate na lalo yung kanilang intensyon na may matutunan sa kanilang araw-araw na pagpasok sa eskuwela, 'di ba? Meron lang pangarap, anong pangarap mo? Gusto ko maging doktor. Anak ng putya, hindi pala marunong magbasa, aray ko. Ang hirap nun. Gusto ko maging abogado, bakit? Kasi malaki sahod. Gusto ko maging, OFW, bakit? Kasi tatay ko OFW. Okay, sige. Marunong kang mag-English? Hindi nga, eh. Marunong kang magbasa ng English? Tagalog lang. Ano ka maging OFW? Language pa lang, sablay na, 'di ba?
Ay naku, sabi dapat, unahin dapat ang mga kandidato na tatakbo sa Senado, kailangan nakatapos ng kahit anong kurso sa kolehiyo. Sila kasi ang gumagawa ng batas, 'di ba? Convicted gun runner became Senator Padilla. Oo nga, si Robby naman po nakapag-aral naman ito ng criminology. Okey, kaya nga po sa'kin mas mataas po diyan ang ano, ang aking, standard. Eh, dapat, bukod sa merong neuro test, dapat, merong parang ano, NCEE, 'di ba? Magkaroon ng NCEE, yung, gano'ng klase. Merong, IQ test, oh, yung, papasok po sa Senado. Dapat gano'n. Aside dapat magkaroon tayo ng ganyang ano, IRR. Kasi tignan niyo, para maging kang presidente, you must be able to read and write. Oh, bukod sa pagiging Pilipino mo, yun lang talagang remarkable dun na qualification. So, kung sa presidente must be able to read and write, gano'n na rin po sa ibang mga kandidato, must be able to read and write. Eh, yung talino nasaan po, 'di ba? Dapat, ano, dapat diyan, tayo po sa pagpili natin dahil imposible naman na maging requirements 'yan, tayo na po mga kababayan ang magbigay ng gano'ng klaseng standard, 'di ba? Hmm. Tayo na po yung dapat na mag-ano, bigay kapagka, sa tingin natin, etong, kandidatong ito kahit nakapartido ng presidente, 'di ba? Matuto na tayo ng lesson mga kababayan. Dati sabi natin, basta itaas ni Tatay Digong ang kamay, iboboto namin, 'di ba? Binoto natin. Oh, tapos binoto pa natin itong isa si Robin Padilla. Ano nangyari? Kamusta yung mga DDS senators na binoto natin ng 2019? Basura at taksil sa bayan, 'di ba? Oh, so anong dapat natin gawin dito? Oh, alam naman natin na ang political party sa Pilipinas, walang kuwenta 'yan. Ginagawa lang nila itong, way para makakandidato, 'di ba? Para sa akin, balikan lang natin 'tong pinag-uusapan natin. Para magkaroon po tayo ng mga future, politicians na may mga dunong, mga kapatid, dapat po ngayon pa lang, ayusin ang kalidad at unahin po para mapaayos ang kalidad na 'to, ipagbawal ang paggamit ng mga mobile devices, ng mga cellphones o anumang gadgets sa loob ng eskuwelahan. Ipagbawal din ang mga makeup dahil hindi po sila tatalino kapag may makeup sila. 'Di ba dapat 'pag estudyante, magpaka-estudyante, huwag magmukhang pokpok sa loob ng eskuwelahan. Kaya tuloy minsan may ibang mga teacher na barako, namamanyak yung estudyante kasi yung estudyante kamanyak-manyak yung itsura, 'di ba? So dapat po 'pag ano lang simple kung ako ang DepEd secretary, gano'n ang gagawin ko. Estudyante ka, magmukha kang estudyante. Hindi yung magmukha kang nanay, hindi yung magmukha kang pokpok diyan. Magmukha kang, parang si Maharlika, 'di ba? Oo. Estudyante ka, matuto ka, mag-research. May cellphone, bawal 'yan. Matuto ka, go to the basic. Iba ang ugali ng Pilipino, iba ang kultura ng Pilipino, iba ang pamamaraan ng Pilipino para matuto. Go back to the basic. Dapat gano'n. Pag-uwi mo ng bahay, mag-advance ka. Basic ka sa school, advance ka sa bahay. O, 'di naintindihan pa ng mga bata kung alin po yung, mga pamamaraan, 'di ba? Na, sige pag-uwi ko ng bahay, madali lang sa akin magagawa ko 'to. Marami pa akong matututunan. I will use my computer. I'll use my cellphone, 'di ba? O, dapat gano'n. Ngayon putragis, bawal ang estudyante na may assignment, bawal ang teacher magbigay ng assignment sa estudyante kapag Biyernes. Bakit? Para daw, quality time. Saan? Sa barkada. Kaya po panawagan nito kay VP Sara, "Ma'am, dapat mag-take advantage na po kayo na hindi po kayo sinibak ni PBBM sa puwesto, okay? At maging, maging dahilan na rin sana ito sa inyo na patunayan ng sarili ninyo na talagang kayo po ay naririyan sa DepEd ay karapat-dapat. Hindi po ubra na yung, pakitang tao for, photo ops only na babasahan yung mga estudyante.
Paano kung may estudyanteng magtanong sa inyo na 125 divided by 11, paano ngayon 'yan, 'di ba? Tapos, 51 billion ipa-estimate sa inyo kung ano yung magagawa noon, patay kayo diyan. 'Di ba baka masapok ninyo yung estudyante. So dapat po, VP Sara, ipagbawal ninyo, maglabas ka ng kautusan na bago pa magkaroon ng batas at kung magkaroon ng batas, magkaroon ng panukalang batas, sana ako I'm sure susuportahan ito ng House of Representatives. Sana naman po ang ating pangulo si PBBM ay aprubahan po yung pagbabawal ng mga mobile devices sa loob ng classroom. Hindi lamang po dapat nga, wala pong, cellphone dapat ang mga estudyante sa pagpasok. For emergency cases, nandiyan naman po ang communication line ng eskuwelahan, may internet din naman, okey? Dapat po gano'n.